Total loan amount, 5,000 pesos. Total disbursed amount, 5,000 pesos. So, buo po nating matanggap ang 5,000 guys. Hi guys, good afternoon. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. For today's video ay ibabahagi ko po sa inyo ang aking pag-reloan sa Piso Loan. Pangalawang bisis ko pa itong pag-loan guys. Sundan nyo lang po at tapusin ang videong ito dahil ipapakita ko po sa inyo ang aking karanasan sa aking pag-reloan. At ituturo ko na rin po sa inyo kung paano bayaran yung mga di pa nakakaalam guys kung paano bayaran ang ating loan sa Piso Loan gamit ang ating GCash. Disclaimer lang po, again and again, ang videong ito ay hindi po sponsored ng Piso Loan guys ha. At hindi rin po ako expert sa anumang mga online lending application system. Kaya kung may mga system or technical error na po sa inyong application, ay direkta na lang po kayo sa mga customer service representatives ng online lending company. So, let's begin! But before that, sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na rin yung notification bell para updated po kayo sa tuwing may bago na naman akong i-upload na mga reviews or mga tutorial videos sa aking channel. Maraming salamat po! So ito po yun guys, sa mga di pa nakapanood nung una kong video nitong Piso Loan, yung una kong pag-loan dito sa Piso Loan, ay 1,000 pesos po yung in-offer sa akin noon at nakuha ko po yun ng buo. At ang loan term ko po noon ay 7 plus 7 plus 7 plus 120 days. Ang realidad po niyan guys, 3 bisis lang po nating bayaran yan. Kasama na po yung interest. 3 weeks lang po natin yan kailangang ma-fully paid. Kapag maniningil sila guys, okay naman po para sa akin dahil every 7 days ang ating due date. 5 days pa lang guys ay magte-text na po sila sa atin para mag-remind sa ating loan or sa ating due date. Pagka 6 days ay tatawag na po sila sa atin kung magbabayad na ba daw tayo sa araw na yan or kinabukasan na ba sa due date mismo. So yun po guys, tinry kong binayaran 6 days pa lang. So cleared na po ako for that week. For the next 7 days guys ay ganun pa din. 5 days pa lang magte-text na sila. Pagka 6 days tatawag na naman. At kinabukasan guys sa due date mismo, hindi pa natin nabayaran, hindi talaga tayo lulubayan. Halos po oras-oras po silang tumatawag sa atin in that day para itanong kung anong oras tayong magbabayad. Hindi po talaga sila hihinto sa kakatawag guys hanggat hindi natin mabayaran yung amount na magjujo on that day. Okay naman po silang makikipag-usap sa akin. Wala namang harassment or threat. Hindi naman sila nanghaharas. Siguro kapag lagpas na siguro sa due date, kapag hindi po tayo magbayad, that's the time siguro na mga haras na sila yung iba nang nagtitreat na. Pero kung good payer tayo, good din naman ang kanilang treatment sa atin. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano babayaran ang ating loan dito sa Piso Loan. At ipapakita ko rin po sa inyo ang aking pag-reloan, pangalawang bisis kong pag-loan dito sa Piso Loan. Ito, panoorin nyo. So ayan po guys, bago po ang lahat guys, i-recap ko muna ito saglit guys, itong nakaraan kong loan para maintindihan po natin lahat ang sistema ng Piso Loan. At ayan po, ang total loan amount ko noon ay 1,000 pesos. Total disbursed amount is 1,000 pesos. At uulitin ko po, buo ko po iyang natanggap at wala pong bawas kahit piso. Total installments 4 periods. Total days 127 days. At ayan po, ito na po ang aking repayment plan nung nakaraan guys. At dahil February 29, 2024 po ako nag-loan noon, so ito na po ang first repayment date ko. March 7, 2024. At ang amount due ko po niyan guys in that week ay 604 pesos. At ang second repayment date ko po ay March 14, 2024. At ang amount due ko on that week ay 453 pesos. At sa third repayment date ko ay March 21, 2024. At ang nababayaran ko on that week ay 447 pesos. At ang fourth repayment date ko sana
ay July 5, 2024 pa sana. At ang mababayaran ko niyan ay 15 pesos. At dahil good payer daw po ako, naka-waive na po yung 15 pesos. Meaning, hindi na po nila ako pinapabayad niyan. Naging free na po yan. So, pwede na po tayong makapag-reloan after 3 weeks. So, after nung nagbayad ako sa aking third repayment date, itong 437 pesos, ay makaka-reloan na kaagad ako sa araw na yun. At ang offer nila sa akin ay 5,000 pesos na po. In-increasean po nila ng 4,000 pesos. Ito po yun guys oh. Pagkatapos kong nag-fully paid noong March 21, 2024, ito na po ang lumabas sa dashboard ng aking PisoLoan account. You are now eligible for a higher loan limit. At nung pinindot ko na itong get credit limit, ay ito na po ang result. Nagiging 5,000 pesos na po ang aking loan amount na in-offer nila. At dahil hindi ko pa kailangan ng pera that time, ipinagmaliban ko po muna. Pagdating ng April 1, nakapag-decide na ako na magre-reloan ulit dahil kailangan ko na po ng pera. At nang inopen ko ulit ang dashboard ng aking PisoLoan, ito na po ang lumabas. Your current quota has expired. Please reapply for another one. So, pinindot ko naman itong get credit limit. At alam nyo ba ang result guys? Ay ito na po guys oh. Lumiit yung offer. Nagiging 1,500 pesos na lang. May expiration pala yung quota guys. May quota din pala silang ibibigay sa atin pagkatapos nating mag-fully paid. Kailangan pala kapag mag-fully paid tayo, ay i-grab natin kaagad ang offer nila. Kailangan palang mag-reloan kaagad tayo. So, hindi ko itinuloy ito guys. Hindi kasi kasya sa pangangailangan ko eh. So, ang ginawa ko, ipinagmaliban ko na naman. Nagbabaka sakali, baka next day, ay ibabalik nila sa akin yung offer nilang 5,000 pesos. So mga after 5 days guys, and that was April 6, 2024 guys, chinek ko na naman ulit yung aking PisoLoan dashboard. Baka binalik na nila yung 5,000 pesos na in-offer nila. So nung binuksan ko na naman ang aking PisoLoan account, ito po ang nangyari guys. Ito pa rin po ang lumabas guys oh. Your current quota has expired. Please reapply for another one. Pinindot ko na naman ulit itong get credit limit guys. Nag-expect talaga ako dito guys na 1,500 pesos pa rin po ang i-offer nila. Kasi yun pa rin po ang lumabas sa aking dashboard. So nang lumabas ang offer guys, at yun, bumalik ang 5,000 pesos. So i-grab ko na talaga ito guys. Hindi ko na talaga ito bibitiwan. At ito po yung long term na pagpipilian guys. Kapag itong 14 plus 14 plus 14 plus 85 days ang pipiliin natin, ito po ang repayment plan yan. Scroll up lang natin. Total loan amount, 5,000 pesos. Total disbursed amount, 5,000 pesos. So, buo po nating matanggap ang 5,000 guys. Total installments, 4 periods. Total days, 127 days. So, ito na po ang repayment plan. Dahil April 6 ngayon, so ang first repayment date ko po ay April 19. At ang amount due ko po niyan ay 2,840 pesos. At ang second repayment date ko po, dahil tag 14 days ang pinili natin, ay May 3, 2024. At ang amount due ko po niyan ay 2,130 pesos. At ang third repayment date ko po ay May 17, 2024. At ang amount due ko po niyan ay 2,059 pesos. At kung mababayaran ko yan ng husto, yung first, second, and third repayment date at walang delayed, ay i-waive na po nila itong 71 pesos na magjujusa na sa August 10, 2024. So walang visa na po yung 71 pesos guys. Naging free na po yun kapag good payer po tayo. At kapag itong ibang long term naman ang pipiliin natin, halimbawa ang pipiliin natin ay itong 14 plus 14 plus 99 days. So dalawang 14 days lang po guys.
ay medyo mababa po yung interest guys. Kung mas paiksi ng paiksi yung long term na pipiliin natin, ay liliit din ng liliit ang ating interest na mababayaran. So kayo na lang pong mag-compute niyan guys. May dalawa pa po tayong pagpipilian dyan na long term. Itong 7 plus 7 plus 7 plus 106 days at 7 plus 7 plus 113 days. So ang napili kong long term dito guys ay itong nasa pinakauna. Itong 14 plus 14 plus 14 plus 85 days para hindi po tayo masyadong ma-pressure kasi mga 1 month and 10 days po nating babayaran ito. So ipatuloy na natin ito. Let's go. I-click na natin itong Get Cash Now. To ensure the safety of your account, please take a photo for verification. So mag-selfie po tayo guys. I-click na natin itong okay. Itapat lang natin ang ating mukha dyan po sa may nakalagay na frame. I-click lang natin ito kapag okay na. And then i-click natin itong check. Sa mga di pa marunong kung paano mag-disburse ng ating niloan dito sa Pisolon, panoorin nyo na lang po yung una kong video sa Pisolon, yung first kong loan. At ayan po, we have received your loan application and will process it as soon as possible. So wala pang 5 minutes guys ay na-receive ko na po yung 5,000 pesos na buo sa aking PayMaya dahil Maya po ang ginamit kong disbursement method. So ngayon guys, bubuksan ko muna ang aking PayMaya account kung may napasok na ba na 5,000 pesos. To see is to believe po ito guys ha, para maniwala po talaga kayo. Exit muna natin itong Pisolon. At ayan po, naka-open na po ang aking PayMaya account. At ayan po guys, dahil may dati yung laman na 103.50 pesos, ngayon ay nagiging 5,103.50 pesos na po. At ito na po yung 5,000 pesos guys nandito sa transactions history. Ayan po guys, so 1 minute ago pa lang po. So legit po talaga ang Pisolon guys. Medyo may kataasan lang po sa interest, pero legit na legit po siya. Ayan po guys, so nagiging ganito na po ang aking dashboard. May unpaid amount na at may due date na po. So ngayon guys, sa mga di pa nakakaalam kung paano babayaran ang ating utang dito sa Pisolon, so ganito lang po ang pagbayad guys. Exit muna natin ito. And then buksan natin ulit itong ating Pisolon account. Actually guys, nung first loan ko pa itong pagbayad. So halimbawa, ito po ang ating unpaid amount, 604 pesos. Ang una po natin gawin ay i-click lang natin itong loan details. And then dito sa baba may nakalagay na you have the following repayment options: over the counter of bills payment and InstaPay or bank transfer. Kapag itong InstaPay or bank transfer ang pipiliin natin, sundin nyo lang po ang instructions dito sa baba guys. Ito po ang mga instructions kapag bank account ang gamitin natin sa pagbayad ng ating Pisolon loan. Dahil ang content natin ngayon ay galing sa ating GCash account ang ating ibayad dito, ay balik po tayo doon sa payment option. And then i-click natin itong over the counter or bills payment. May mga instruction po tayong mababasa dito guys. Pwede rin natin sundin ito. Scroll up lang natin guys. And then i-click lang natin itong GCash. So may mga guidelines dito sa baba guys. Pwede rin natin itong sundin. So ayan po, step 1. I-open daw natin ang ating GCash app. And then pindutin daw natin ang bills. And then i-click daw natin ang loans. And then i-search daw natin ang Dragon Loans. So ayan po, kayo na lang pong bahalang magbasa. Ngayon guys, i-open na natin ang ating GCash account. I-exit muna natin itong Pisolon. And then dito sa GCash dashboard, i-click natin itong bills. And then click natin itong loans. At dito sa search bar sa taas, i-search po natin Dragon Loans. And then isulat po natin dito yung amount due na babayaran natin sa Pisolon. Halimbawa yung 604 pesos.
May service fee po yan na 10 pesos guys ha. Bali 614 po ang babawa sa ating GCash wallet. And then nilagay po natin ang ating reference number na nakalagay doon sa ating Piso Loan. And then ang ating contact number na inirehistro sa ating Piso Loan. Next po ay ang ating email address. Optional lang po yan guys. Pwede natin lagyan, pwede rin hindi. And then click next. And then click natin itong no, just PayBill. I-review natin ang mga information nating nilagay. And then pindutin natin itong confirm. Payment receive. So ganun lang po kadali guys magbayad sa ating loan sa Piso Loan. So yun lamang po guys, sana may natutunan po kayo. Don't forget to like and share this video. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba ko pa pong mga honest review or honest experience sa mga online lending app. At paki-comment na lang po sa baba para sa inyong mga katanungan. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye!